Pero dumarating po doon sa punto na para bang yung at gawain natin or ministry natin sa Lord ay parang pastime na natin or optional na lang. Kapag may extra time, yan, sige, attend tayo ng service. Attend tayo ng worship service. At pag nandun na sa worship service na, ang feeling natin, napakatagal naman ng service, 2 oras. Pwede bang, pastor, gawin na lang natin 45 minutes? Yeah. 45 minutes. 3 minutong kantahan. Na, kalahating minutong panalangin. 20 minutes na pangangaral. Tapos, 2 minutong kumustahan. Tapos, uwian na. Di ba? Di ba? Yun yung nararamdaman natin minsan kasi nga, tumatagal tayo para bang yung familiarity doon sa pangyayari, yung ating over-familiarity doon sa nangyayari, every Sunday, sa bawat linggo or sa mga gawain natin, para bang pamilya na natin, service na naman, 2 oras na naman, 2 oras na may masasayang sa atin. So, yun po yung nangyayari kapag yung ating pananampalataya sa Diyos ay minsan lumalabnaw o humihina or para bang natutuyo. That is why it is very important to refresh our faith. Doon po sa teksto natin ngayong umaga, Psalm chapter 51, ito po ay panalangin ni Haring David. And this prayer of King David was very significant because he uttered this prayer nung panahon pong siya'y nagkasala sa Panginoon. Inusal niya ang panalangin ito sa panahong siya nagkasala sa Panginoon. At nung panahong siya nagkasala sa Panginoon, ito po yung panahon na maaring yung pananampalataya at commitment niya na paglilingkod sa Diyos ay natutuyo. That is why he committed sin against God. And when he realized that he committed sin against God, he uttered this prayer. Sabi niya, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Ito po yung maganda. When King David realized that he committed sin against God, nalaman niya na bumaba yung level ng kanyang pananampalataya. At ang maganda sa kanya, sa halip na lumayo siya, lumapit siya sa Diyos and he bowed down and he prayed, "Lord, create in me a pure heart." No? Ito po yung napaganda. Pagramdam natin na iba na yung pakiramdam ko ngayon na para bang pastime ko na lang yung pag-worship kay Lord. Para bang palipas na lang ng oras. Para bang activity na lang siya. So, let's come to Him just like King David. And let us pray this kind of prayer, "Lord, create in us a pure heart. Create in us a clean heart." That is why, napakahalaga po nito dahil the moment that we realize na tayo lumalayo sa Diyos, ito po yung dapat nating panalangin. Panginoon, likhain mo sa akin ang isang dalisay na puso. Panginoon, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso. Dahil kung wala yung dalisay at malinis na puso, patuloy at patuloy na matutuyo yung ating pong pananampalataya sa Diyos. At kapag natuyo siya, ito po yung magiging dahilan ng ating paglayo sa Panginoon. That's why, napakahalaga po nito. Sabi niya dito, "Do not cast me from your presence." No? "Do not cast me from your presence." Naramdaman niya na when he committed sin, lumalayo siya sa Diyos. Malayo siya sa Diyos. That is why his prayer is something like this, "Lord, wag mo akong ilayo, wag mo akong iwalay sa iyong presensya. Wag mo akong iwalay sa presensya mo. Lord, nagkasala ako sa iyo. Lord, therefore, I am here right now and create in me a pure heart. Create in me a clean heart. And do not cast me away from your presence." He realized that yung pagmalayo siya sa presensya ng Panginoon, siya nagkasalas laban sa Panginoon, natutuyo yung kanyang espiritu, natutuyo yung kanyang pananampalataya. Kung malalayo pa siya sa presensya ng Panginoon, lalong magiging malala yung kanyang buhay. That's why in his prayer, King David said, "Do not cast me away from your presence." Huwag mo akong ilayo sa presensya mo. Hallelujah. And sabi doon, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Yung verse 12, sabi doon, "Restore unto me the joy of your salvation."
Lord, ibalik mo sa akin yung dating kagalakan, yung dating sigla ng paglilingkod sa iyo nung simulang ako ay nakakilala sa iyo, nung simulang ako ay nanampalataya sa iyo. Ito po yung kanyang desire. This must be our desire today. Lord, restore unto us the joy of our salvation. Restore unto us the joy of our salvation. Kahit napaka-busy natin, kahit ang dami natin ginagawa throughout the week, 6 days a week, ang dami natin ginagawa, pero kapag merong joy of salvation into our heart, just like King David, Lord, restore unto me the joy of your salvation. Pipilitin natin gumising na maaga para makadalo sa ating gawain sapagkat nandyan yung kagalakan ng pagliligtas ng Panginoon at nais natin na laging magpasalamat sa Kanya because the joy of salvation is in our heart. Amen? Pag wala na po yung joy ng paglilingkod sa Diyos, pray this kind of prayer. Lord, restore unto me the joy of your salvation. Restore unto me the joy of your salvation. Glory to God. So, ito pong panalangin ni Haring David na ito ay napapanahon at karapat-dapat sapagkat isa pong talata sa Biblia na sinulat ni Jeremias. So, bakit puso yung gustong ipabago ni King David sa Diyos? Bakit gusto niyang likhain ng Diyos sa kanyang isang bagong puso? Glory to God. In Jeremiah chapter 17 verse 9, si Jeremiah po ay nagsabi, ang Diyos ay nagsabi through prophet Jeremiah, ang puso ay higit na mangdaraya. Ang puso ay imandaraya, higit na mangdaraya sa lahat ng bagay, at ito'y punong-puno ng kabulukan. Nung nagkasala si Haring David laban sa Diyos, naramdaman niya yung pandaraya na nasa kanyang puso. Naramdaman niya yung kabulukan na nasa kanyang puso. Naramdaman niya yung hindi maayos na kondisyon ng kanyang puso. Kaya nung nalaman niyang siya nagkasala at nalalayo na sa presensya ng Panginoon, siya po ay dumalangin sa Diyos. Panginoon, likhain mo sa akin ang isang bagong puso. Lord, create in me a clean heart.